Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga tao sa kapuluan, tanging mga espiritu at nilalang ng kalikasan ang nananahan sa malawak na lupain ng silangan. Sa pinakasilangan ng mundo, tumindig ang isang kadena ng kabundukang may pusong lantian at kaluluwang dalisay. Doon nanirahan ang isang diwata na ang kagandahan ay katulad ng pag-usbong ng umagang hamog. Siya si Reyna Sierra Madre, tagapangalaga ng mga punong kahoy, hayop, at batis ng lupaing ito. Ang kanyang buhok ay tila agos ng berdeng damo, at sa bawat galaw niya ay tumutubo ang mga bulaklak sa kanyang dinaraanan. Sa kanyang tinig nagigising ang mga ibon, at sa kanyang hinga, lumalambot ang hangin sa paligid. Siya ang diwata ng kabundukan, matalino, mapagmahal, ngunit may lakas na kayang gumising ng daigdig kung ito'y mauwi sa kasamaan. Ngunit sa kabilang dulo ng karagatan, sa pusod ng mga alon at ulap, nananahan ang isang nilalang na kabaligtaran ng kanyang katahimikan, si Hari Habagat, ang hari ng bagyo. Ang kanyang tinig ay kulog, ang kanyang galit ay kidlat, at sa bawat buntong hininga niya ay nabubuo ang mga unos na yumayanig sa dagat. Siya ay itinuring na tagapagtanggol ng karagatan, ngunit madalas ay nadadala sa kanyang bug zone ng damdamin. Minsan, nagtagpo ang kanilang mga daigdig. Isang araw, isang dambuhalang bagyo ang tumama sa mga dalampasigan. Lumipad ang mga alon na parang mga halimaw, winasak ang mga puno, at tumangis ang mga hayop na nawalan ng tahanan. Narinig ni Reyna Sierra Madre ang pagdaing ng kalikasan. Mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok, ipinikit niya ang mga mata at tinawag ang hangin ng silangan. Mas mahigit, hangin ng silangan, dalhin mo ako sa pinagmulan ng unos na ito. Sa kisap mata, bumukas ang kalangitan. Ang kanyang katauhan ay umangat, naging alon ng liwanag, at dinala siya ng hangin patungo sa karagatan kung saan sumisiklab ang bagyo. Doon, sa gitna ng nag-aalimpuyong alon, nakita niya ang isang dambuhalang figure, isang lalaking may mga matang kumikislap tulad ng kidlat at buhok na gawa sa ulap. Sino ka, nilalang ng kabundukan, at bakit mo ginugulo ang aking paghahari? Sigaw ng hari ng bagyo. Tuwid ang tindig ni Sierra Madre. Ako si Reyna Sierra Madre, tagapangalaga ng lupaing sinisira ng iyong galit. Ang unos mong ito ay hindi paglilinis, isa itong puot na walang saysay. Ngumisi si Habagat, at sa kanyang ngisi kumulog ang langit. Ako ang hari ng bagyo. Ako ang nagbibigay buhay sa dagat at ulan sa mga bukirin. Kung walang unos, walang pag-ulan, at kung walang ulan, mamamatay ang lupa mong pinoprotektahan. Ngunit tumitig si Sierra Madre, ang kanyang mga matay tila dalawang liwanag ng buwan. Totoo, hari ng bagyo, ngunit ang iyong galit ay sobra na. Hindi ulan ang ibinubuhos mo, kundi pagkawasak. Nagliyab ang hangin. Bumigat ang langit. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang dalawang kapangyarihang hindi dapat magbanggaan, ang bundok at ang bagyo. Sa bawat hampas ng hangin, nagwawasak ang mga puno. Sa bawat patama ng kidlat, natutunaw ang lupa. Ngunit hindi umatras si Sierra Madre. Sa halip, itinindig niya ang kanyang kamay, at mula sa kanyang palad ay sumibol ang mga ugat ng matandang punong balete. Tumubo ito sa gitna ng dagat, nakipagsagupaan sa alon, at naging harang sa galit ni Habagat. Hindi mo ako mapipigilan, sigaw ng hari ng bagyo. Hindi kita kailangang pigilan, tugon ng Reyna, ang kailangan mo ay maunawaan. Ngunit sa halip na makinig, lalo pang lumakas ang bagyo. Pamunit ang hangin, bumagsak ang mga bundok, at ang dagat ay umabot sa mga dalampasigan ng silangan. Ang mga espiritu ng kagubatan ay tumakbo sa kanlungan ng Reyna, at siya'y tumindig sa harap nila, pagod, ngunit matatag. Kung ganito ang nais mong digmaan, hari ng bagyo, aniya, dito natin ito wawakasan. Pinagpala niya ang kabundukan, ng kanyang huling awit, sa kanyang tinig, ang mga bato ay tumindig, ang mga puno ay yumuko, at ang lupa'y umangat. Unti-unti, nabuo ang isang matayog na pader ng bundok na tila yakap ng isang inang nagtatanggol sa anak. Ito ang unang anyo ng Sierra Madre, isang hanay ng bundok na hindi tinatablan ng unos. Tumama ang bagyo, ngunit hindi ito makalusot. Paulit-ulit na sumubok si Habagat,
ngunit sa bawat hampas ng hangin ay lalo lamang tumitibay ang bundok. Sa wakas, napagod ang hari ng bagyo. Hamupa ang ulan. Tumahimik ang dagat. Lumapit siya sa pampang, sugatan, at marahang nagsalita, "Bakit mo ako pinigilan, Reyna? Gayong ang layon ko'y ibigay ang ulan sa iyong lupain." Ngumiti si Sierra Madre, may kalungkutang halinhina ng kabaitan. "Hindi ko ipinagkait ang ulan, hari. Pinigil ko lamang ang iyong puot. Ang ulan ay biyaya, ang bagyo ay babala. Kailangan mong matutong magbigay ng isa, nang hindi dala ang isa pa." Tumahimik si Habagat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang galit. Mula noon, ipinangako niya na magpapadala lamang ng unos kapag kinakailangan, at hindi kailanman lalampas sa bundok ng Reyna. At mula noon, ang Sierra Madre ay naging pader ng kalikasan, tagapagtanggol ng mga tao laban sa galit ng langit. Sa tuwing dumarating ang bagyo, doon ito unang humahampas, ngunit laging nariyan ang kabundukan upang suluhin ito. Sabi ng matatanda, tuwing maririnig mo ang hangin na humahaplos sa mga puno ng kabundukan, iyon ay tinig ni Reyna Sierra Madre, paalala sa mga tao na huwag abusuhin ang kalikasan, sapagkat kung hindi, baka magising muli ang hari ng bagyo, at muling sumiklab ang labanan ng langit at lupa.